Bongbong Marcos, ito ang iyong pagmumukha. Ito, walang respeto ang tao sa'yo dahil wala kang alam kung hindi magnanakaw. Ikaw ang presidente, pero ang suporta ng tao at simpatya nila nakasuporta sa mga Duterte. Marcos, resign! Ang nakakapagtaka mga kababayan, yung lumalaban sa korupsyon, siya yung kinakasuhan. Yung Ekin Marin, sinabi nila si Marcos magnanakaw. Kinasuhan na nila. Bakit si Marcos Romualdez hindi makulong-kulong? Saludo tayo sa mga general na retirado na naninindigan para sa kanilang bayan at naninindigan para sa kanilang prinsipyo. Ang problema kasi, yung mga libak ni Bongbong Marcos. Sino ba yung mga libak na nakapaligid sa kanya? Ayan, sila John Micrimulya. Mga libak ni Bongbong Marcos yung mga libak na yan. Hindi lang tapo, libak ni Bongbong Marcos. Diba? Nag-iisang taon na po si PRRD sa ibang bansa. Mula nung ninakaw at kinidnap siya at binago siya ng ating gobyerno. Harap-harapan yung panggagago sa atin ng gobyerno at administrasyon ito. Hanggang ngayon, walang naninindigan, walang nag-iingay, walang napapanabot, walang nag-ibay na eksplanasyon sa mamamayang Pilipino kung bakit si PRRD ay nasa ibang bansa. Ang tatay nila Marcos na magnanakaw, nakalibing sa libingan ng mga bayani. Si Eric Estrada, tamang wheelchair lang ang... Si Gloria naman, mayamang single mom. Samantala si PRRD na nagservisyo, nagmalasakit, ipinakulong ng administrasyong bangag na ito. Pero, bago ang lahat mga kababayan, tayo ay maninindigan tayo hanggang sa uling hininga natin na dapat mag-resign si Marcos dahil wala siyang ginawa kung hindi magnakaw sa kaba ng taong bayan. Mainit yung pagtanggap sa kanya sa New York. Sobrang init ang pagtanggap sa kanya. Dahil yung pati yung mga foreigner nagrarally, Marcos resign sa harap mismo ng kanyang tinutuluyang hotel. Papayag ba tayo na matapos ang taon na ito na hindi makaba si Marcos? Hindi sapat na kumabalan si Bongbong Marcos. Dapat lumaya sila sa Pilipinas. Eto, may regalo tayo kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, eto ang iyong pagmumukha. Eto, walang respeto ang tao sa'yo dahil wala kang alam kung hindi magnanakaw. Ikaw ang presidente, pero ang suporta ng tao at simpatya nila nakasuporta sa mga Duterte. Itapo natin dyan. Bongbong Marcos, tignan mo. Yan. Tuhan mo. Tama. Tama. Walang pweta. Totoo. Yan. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Ito na ang pagkawa ni Marcos. Marcos resign. Marcos resign. Sabi ni John Micrimulya, huwag kang sisigaw ng Marcos resign kasi inciting to sedition. Paano inciting to sedition yun eh? Nagsalita lang kami ng Marcos resign kasi yung presidente kahit pagsasalita hindi na niya alam. Hindi nga marunong sumagot sa mga interview sa kanya eh. Tapos sasabihin naman ng bobong siga doon, saan ka makakita ng presidente ko kaya ang galing-galing sumagot? Kahit nga UAE hindi niya masabi. Kahit United Arab Emirates hindi niya masabi. Nakalimutan kasi ni Bongbong Marcos bago siya mag-flight papuntang United Arab Emirates. Kaya nung nandun siya, mabuhay ang mga Pilipinas. Ilan ba ang Pilipinas? 8. Ilan ang Pilipinas, Marcos? 10. Isa lang ang Pilipinas, pero milyong-milyong Pilipino ang ayaw sa'yo at gusto kang palisainin.
Isa na lamang ang maaari nating maasahan sa gobyernong ito, ang Korte Suprema. Lahat, kampo na nila. Kaya asahan na lang natin, hingan natin ang pakiusap. Sana ang Korte Suprema husgahan na, desisyonan na yung mga kasong nakapending, lalo na yung tungkol sa kidnapping ni Tatay Digong Duterte at yung habeas corpus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Next naman po tayo, statement po kay Attorney. Katulad ng sinabi ko po dati, ay narito po kami sa harap ng kataas-taasang hukuman upang magalang na hilingin sa ating mga butihing maestrado na kung maaari po ay magbigay na po ng kapasyahan dun sa petition for certiorari habeas corpus. Hindi po kami humihiling na sila ay magdesisyon one way or the other. Lamang ay magdesisyon na po sana sila sapagkat sa ano na ito ay isang taon na po na ang paghain ng petisyon at sana po ay matapos itong legal limbo ng ating bansa. Kung konstitusyonal, sabihin po nila kung bawal ay lumusipon sila. Yun lamang po ang kaming kahilingan, no more and no less. Maraming salamat po. Kasi nasundan natin yung Ito naman, si opportunity about the case of the Pope. I was in government in my country. We finished stay together with Party Barat Disipta. There is one legal question that has to be decided by the Supreme Court. The Department of Justice, when Duterte was arrested, said that he took the option of surrender under Republic Act number 9851 because the option of extradition is not available considering that there is no relation between the ICC and the Philippine government. But the option of surrender can only be done if there is any judicial proceeding. In other words, a petition for the surrender of the president has to be submitted to the court and for the court to decide. It is not the decision of the executive arm of the government. And to that matter, it is really about time that the Supreme Court of the Philippines should decide. Is the option of surrender in accordance with the Republic Act number 9851? Is it the law that there is no need for any judicial proceeding? Even in the diffusion notice that was being read by General Torres, he said, arrest President Rodrigo Roa Duterte and bring him to a competent magistrate. Attorney Topacio is here. The president was never brought to a competent magistrate. Therefore, there was a violation of the right of the president. It is a constitutional prescription that nobody, a citizen of this country, should be brought out of the country without any judicial proceeding. The law specifically provides under Republic Act number 9851 that in both options, surrender or extradition, there must be a judicial proceeding that has to be submitted to the court and for the court to decide. Until now, that thing was not decided. So it is about time that the Supreme Court should decide. So that the case of Senator Bato and anybody facing criminal charges before the ICC will not be afraid to go out of in the open. Because if there is a decision of the Supreme Court that the option of surrender was not in accordance with the Constitution, was not in accordance with the Republic Act number 9851. Therefore, the arrest of the President Duterte, was not in accordance with law. Thank you. Tsaka kaya rin po natin ito ginagawa, no? Kasi napaka-important yun. Dahil halimbawa po, kung matalo po sila sa impeachment trial ni VP Inday Sara, paano po kung gawin na naman po nila yung illegal na pag-aresto ng ICC kay VP Inday? Ito pong pag-arrest ay ito pong desisyon ng Korte Suprema ay ang atin pong magiging basis dito. At naman po natin nagkakagulo na sa Senado. At sana po, mas lalong madaling panahon, ilabas na nila ang desisyon. Kita nyo naman po yung tarpaulin namin ngayon, no? Ikulong na yan, mga kurakot. Dahil yung mga dapat makulong dyan, nandyan pa rin. Sec Mike. Alam niyo, nandito ako bilang pakikisa sa mga abogado na nag-file ng petition for certiorari dito sa Korte Suprema. Sa sitwasyon po natin ngayon,
ang Korte Suprema na lamang ang tanging sa ngayon na institusyon na maaaring magbigay ng hustisya at patas na pagtrato